Nako, kung meron thank God it's Friday, dito, Salamat Jesus at Biyernes ulit. Shabu. Forget TGIF. Lalong salamat dahil mukhang chill Friday tayo. I'm Lord De Vera. And I'm Denise Tan. Ang show natin today parang silent night lang. All is calm, all is bright. Kaya, welcome to Afternoon Delight. Sobrang chill. Oo, sobrang chill tayo doon. Bakit ngayon ko lang? Aba, ako. Okay, it's Friday, December 20. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang, Pasko na. Excited ka na ba? Excited na ako. Excited na ako actually. Alam mo bakit medyo, sabihin natin na antala ang pagdating ng ilang tao dito? Traffic. Okay. Ano? Dahil sa lumpia? Bakit dahil sa lumpia? Ano ba yung delight of the day natin? Ang delight of the day natin ay lumpiang Shanghai. Requested Nino. Oo, ng ating Pulitzer Prize-winning One News Defense Editor, Mr. Manny Mogato. Oh. Di, padala natin kay Manny Mogato. Sabi, bakit hindi mo naman daw matitikman? Sabi, okay lang daw. Gusto niya pa rin ng lumpiang Shanghai. Alam mo may tawag sa ganyan. Ano? Ganyan din yung basic prinsipyo ng pornografiya. Di ba? Usapang Pasko tayo kanina eh. Hindi, sinasabi ko lang. Oo. Parang yung vicarious. Yung vicarious sa thrill. At sigurado ako, hindi ako yung gustong makita ni Manny Mogato kumakain ng lumpiang Shanghai. Tikman mo muna. Pero alam mo ba, walang lumpiang Shanghai. Oo, totoo sa Shanghai, sa China. The same way walang pancit canton sa Canton, China. Bakit nga kaya natin tinawag niya na lumpiang Alam mo yung Pinoy, di ba, lahat na lang generic sa atin. Ay, manggaling yung term na Kastila, di ba? Sa bagay, yung French fries nga din eh. Hindi lang naman nasa atin yun, di ba? Correct. It's actually Belgian, kung tutuusin mo. Kung meron siguro isang pagkain, let's say, pinaka-common ko nakakain sa aking waking moments, malamang yan. Shanghai? Oo. Ako sobrang hilig ko sa Shanghai. Kahit pag may Shanghai sa bahay, kahit kainin ko yun buong araw, walang problema. Alam nyo na, ang ipapadala nyo kay Denise Tan. Ang Shanghai kasi... Isang tray. Bakit ka nahilig sa Shanghai, if I may ask? Kasi fried, tapos ketchup, mahilig ako sa ketchup, tapos kanin, so busog ka kagad. Ketchup talaga. For Shanghai, gusto ko siya. Sweet chili sauce, pasok na pasok dyan. Ako hindi, mas gusto ko yung ketchup. Hindi lang yan, alam mo, hindi lang pang pika-pika ang lumpiang Shanghai. Ito rin ay pang ulam. Diba? Naghanap nga ako ng kanin eh. Legit. Nung pinasok, sabi ko, wala bang kanin? Anong krimen laban sa sangkatauhan itong walang kanin si Miss Denise Tan? Hindi pa kasi ako kumakain buong araw. Ayun naman. Alam niyo naman, nagpa-fast. Crime against humanity ang wag pagbigyan ng kanin Mamaya, si Denise Tan. kaya nga hindi ko ginagalaw kasi iuwi ko yung gagawin kong lunch. Okay, may banter. Marami bang nangangaroling sa inyo? Oo. Uso pa ba? To the point, pinatay na namin yung ilaw namin sa may gate namin dahil sunod-sunod. Hindi tumitigil. Ayaw tumigil. Nagpabarya kami. Magkano yan? Ilang libo worth yun, ha? Talaga? In-anticipate lang namin kasi, alam mo lagi, every time maglalagay ka ng ilaw sa labas ng bahay, so may bahay mo, no, yung nakikita ng tao, at may halaman ka na may ilaw, mag-expect ka na talagang mga kapitbahay namin kasi mga mauutak tong mga to. Bakit? Anong ginagawa? Hindi talaga naglalagay ng ilaw sa kanila. Kayo ba yung mga drug lord, yung mga kapitbahay ko? Wala man lang, or baka iba yung pinaniniwalaan nila. Walang kahit isang bumbilya sa mga gate nila. Ganon? My God! Nakaayaw na Kaya lang. lahat, so pag madali, yung amin kasi dead end eh. Okay. Cul-de-sac na malawak. Kaya kayo ang talagang pinupuntahan. So pag nandun ka sakaling talagang bathed in darkness at kami lang yung mga may ilaw. Kaisa-isa. In fact, kahit wala namang Pasko, maraming ilaw kasi marami kaming mga halaala. Yung mga puno, may mga halaman, iniilawan yun. Yun ang parang tumatawag sa mga nangangaroling na, dito kayo, kumanta kayo nung Christmas jingle ng ABS-CBN. Anong favorite mo? Anong favorite mo na pag may nagkakaroling sa inyo? Ang favorite ko ay sa gitna ng yung Christmas jingle ng ABS-CBN na kinakanta ng mga bata, sasabihan ko sila na, nakikita niyo yung sticker ng sasakyan? Okay. Pag tinuloy niyo yung pagkanta ninyo yan, wala kayong matatanggap sa akin. So mababago?
Yung iba nga, tumitigil na, yun lang alam pala nila Christmas jingle. Hindi ko, ako nga wala akong maisip na na pang-caroling. Hindi kasi ako naka-experience ng caroling nung bata ako. Hindi naman yata uso yung mga ganyan sa loob shock ng na shock ang subdivision. ating EP, Oo, hindi ako naka-experience, Ate Zan. Kami naman na mga hampas lupa ay yan lang aming pagkakakita. Ang aming pagkukunan ng na amin naman na bibili na panbibingka. Paano ba mang-caroling? Ano ba mga kantang pang-caroling? Ayan, pauso mo. Pasko na naman. Hindi yung Merry. Merry ang vibes ng Pasko. Ang ano? Merry ang vibes ng Pasko. Diba? Hindi, may binubulong si Direk Sa may bahay. Maraming bangkay. Iba ata yung usapan yun. O sa bahay ng mga ano yan. Sige, punta lang tayo sa ating mga social media stories. Pero, sorry, singit ko lang Alam mo kaya ako medyo nasanay mag-gitara nung bata ako? Nangaroling kami. Nang may gitara? Nag-aaral pa lang ako noon. Ang social mo naman. Hindi, may chord book kasi noon. So, mapipilitan ka na pati yung ritmo, yung pag-shift ng mga ano. So, kung may mga anak kayo na gustong matutong mag-gitara, ang pangangaroling, yan ay isa parang pagsabak at matitrain ka talaga for live performance. Wow! Yung mga nakikita ko si dati, lata lang Yun ang walang dangal talaga. Grabe ka pero, naman. Paano kung basta tama yung ritmo, yung percussion niya. Pero kasi... yung gano'n, yung parang, what do you call those? Parang ginny-jingle. O parang tambourine siya. Parang tambourine pero gawa sa mga Pinitpit na mga tansan. Oo, nakikita ko. Yun may effort kahit pa paano yun. Pero pangit yung tunog nun, lalo na yung mga bagong tansan. So lang isingit, Panahon namin, nung bata ako, pag may gitara yung grupo ninyo, mas malaki yung bigay. Pag may gitara? So dapat nun, mas malaki yung hati ko nun Hindi Ginawang demokrasya Yung iba naman wala sa tono. Dapat walang hati yung mga ganun. Ganon? Buti na lang pala hindi ako nangaroling, baka wala rin ako nakuha. Anyway, ito na nga pag-usapan na natin ng ating... Magpasintabi muna tayo, Tita Denise. Mabigat tong topic. Oo nga first one on the Associated Press, Giselle Pellico thanks backers after her ex-husband and his co-defendants are convicted in rape trial. Okay. Context lang bago i-roll yung video, paliwanag natin. Ito ngayon yung gumugulantang, well, hindi lang sa Europa, hindi lang sa France, kundi sa buong mundo, ano ba yung sitwasyon, Tita D? Well, explain mo natin, hindi ko alam kung mag-asawa sila. Lalaki, isang electrician na nakatira sa southern part ng France. Si Dominique Pellico ay isang electrician. Turns out, for many, many years, ay iniimbitahan pala niya ang iba't ibang mga lalaki na hindi bababa ang bilang sa 50 plus, para makipagtalik sa asawa niya while she is drugged. That's right. Habang bangag. And he did that for decades. For decades For decades nang ginawa. Ang daming mga binivideo pa nitong hayop na to, yung mga nangyayari, at daming litrato. Okay. So ngayon nagkaroon ng trial at marami pa ring issue sa trial. Pero anyway, itong si Dominique Pellico emerged as a new kind of monster, At ito namang si Giselle ay bagong feminist icon sa kanyang katapangan. Pero para sa report, ito po ang galing po sa Associated Press. Giselle Pellico. That's a name that the world may never have heard had it not been for the astounding courage of the 72-year-old in France who decided to turn the tables on her ex-husband and the dozens of men he recruited to rape her. As a survivor of sexual violence, Giselle Pellico could have stayed anonymous. She could also have insisted that sordid homemade videos of rapes filmed by her husband after he'd knocked her out with tranquilizers not be shown in court. But instead, she decided, for victims of sexual abuse everywhere, that shame had to change sides, falling not on her but instead on the men that her husband invited to their house to rape her in their bedroom. She waived her right to anonymity, and she threw the doors of the courthouse here in Avignon wide open for the world to see. By doing so, Giselle Pellico took a stand that has resonated across France and beyond. She shone the spotlight on gender-based violence and sexual predators' use of drugs to knock out unwitting victims. And she also spurred renewed discussion, building on the progress of the Me Too movement, about fighting rape culture and toxic masculinity.
For those who have attended the drugging and mass rape trial here in this southern French city, Gisèle Pellico's courage has been a shining light in the darkness of more than 3 months of hearings and appalling testimony. Seeing her facing down the 51 defendants on trial for rape and sexual assault, one woman alone against so many men, was one of the defining images of this historic case. And another came today, when Gisèle Pellico emerged, vindicated, after the court declared all 51 men guilty. Facing a wall of cameras, she spoke about how difficult the trial has been for her. C'est avec une profonde émotion. But as she has done from the beginning, she also didn't want the outcome to be just about her. She said she'd fought in part for her grandchildren. She said they are the future. And in her own words, she spoke of all the unknown victims whose stories remain untold. I want you to know that we share the same fight, she said. Gisèle Pellico, now a name that may never be forgotten. Again, she refused to hide behind anonymity, no? At sinasabi nila, eto ako, hindi ako natatakot at hinaharap niya. Except for one instance that she had to walk out. Pero, hindi rin niya binago yung apelido niya. Kung tutuusin, pwedeng-pwede no? Pero sabi niya, ayaw niya rin mga apo niya na ikahiya yung apelido niya, pero mas gusto niya na maging proud daw yung mga apo dahil sa apelido niya. That's right. Pero ang tindi nito, Tita Denise, Grabe, no? 50 plus yung mga lalaking nag-sexually assault sa kanya habang siya'y bangag at tulog. At kitang-kita rin sa video. At mga lalaking to ay mula sa iba-ibang mga ng buhay, sangay ng buhay. May DJ, may journalist pa, may... Alam mo yung mga ordinaryong mga tao lang. Because I remember seeing a docu about this before, nung hindi pa lumabas itong kaso, no? Na may yung una, nung nakita yung mga videos and pictures, hindi pa siya masyadong makapaniwala kasi iniisip niya, ako ba talaga to? Tulog, kasi diba? iba yung suot eh. Sabi niya, kunyari, that particular lingerie, I don't own that. Never ako bumili niyan, never ako binilhan niyan. Ayun pala, while she was drugged, bibihisan pa siya to siguro be a certain, character or whatever, to satisfy kung sino man yung lalaking naimbitahan. So may mga ganun pa palang ano. Tapos yung sa asawa niya, yung si Dominic Pellico, apparently files after files sa loob ng kanyang computer na ito pa, kaya lang na-discover dahil when they were in a mall, I believe, kumukuha siya ng mga supermarket, upskirt photos dun sa mga ibang babaeng nandun. Nahuli siya at sinumbong nung isang parang clerk sa supermarket. Kung hindi pa dahil doon, hindi madidiscover na itong kalokohan itong Dominic Pellico na ito. At it turns out, hindi lang pala misis, kinukunan niya rin pala ng upskirt videos itong anak niya. Sarili niya anak. Grabe apo rin yun. yata, pamangkin, basta mga ganon. Kaya nga sinasabi, itong perversion na ito. Isa pong issue dito, no? Maraming umaangal kung bakit 20 years lang ang sentensya dito kay Dominic Pellico. Kung tutuusin mo, mas malaki pa daw dapat. Severe penalties daw dapat ang matanggap nitong lalaki. Ito yung iba naman, ang dami kasing legal gray areas. Sa French law daw kasi, dapat merong intent para ma-establish na may krimen. Itong mga lalaki ito, sinasabi na hindi naman nila alam daw or hindi nila intensyon na i-rape yun. Actually, may mga sinasabi yung mga the other men that were involved, no? Sabi nila na I thought it was consensual kasi nandun yung asawa eh. Pero ang argument nga doon is not because the husband is there, nakakuha ka na ng o ng yes from Gisèle herself. May style pa pala dyan, ano? So, paano niya inimbita ng mga lalaki? Everyone lives within a 30-mile radius lang, kung tutuusin mo. Halos magkakalapit lang sila. Meron parang online group. I forgot the name, pero parang yun yata, selling the fantasy na parang may tulog. No? So, umihikayat ng mga magpa-participate. At doon, iba-ibang mga pumupunta. Meron pa ngang ano raw eh, Diyos ko, parang 20 years old lang na lalaki. Tutuusin mo. Pero, again, sa isang lugar that champions itself for its liberal values, yung France,
pagdating daw, may sinasabi sila 90% daw ng sexual assault cases are often dismissed. At yung prosecution nangyayari ay yung mga, maliit porsyento lang talaga yung mga nagtatagumpay. Oo. At yung Me Too movement na sobrang bilis ng spread like wildfire in America, sa France, a very slow burn. At very conservative, very patriarchal pa rin daw ang pananaw nila doon. Kaya nga sinasabi nila, no, kudos to Giselle Pellico for changing the narrative. At ngayon, example na siya na, you know, takes a lot of courage as well. Pero they can speak up and they can succeed kung meron sila mga gustong makakuha ng hustisya. At isipin mo, yun lang yung may mga video evidence. Ano pa yung mga wala? At ano pa yung mga hindi nahuhuli? Ang dami siguro mga ano dyan. Kasi mga lalaking involved doon, baka ginagawa din nila yun, di ba? Na sila naman ang nagsiset up. We really don't know. Kaya buti na umpisa na nga yung investigation. Marami din nagtatanong, bakit kung alam ninyo na you were having sexual congress, let's say with an unconscious woman, bakit hindi nyo may iba pa kasi parang repeat, kumbaga, repeat participant sila. Kasi yung bakit iba hindi naman nila sinusumbong? Yung iba daw sinasabi, hindi naman daw nila alam na unconscious. Ang daming dahilan ng mga lalaki. Ay, grabe, no? Yung itong mga to na sinasabi mo, electrician, journalist, yung mga ordinaryong trabaho. May sinabi dahil philosopher na si Han. May term na ginamit ang philosopher na si Hannah Arendt, the banality of evil. Yan talaga lumalabas. At sa mga maliliit na towns all over the world, dyan mo minsan makikita nagtatago yung pinakamadilim na mukha ng human psyche. Okay. So, hopefully, mahatawan ang dapat mga mahatawan ng sintensya. Okay. Now, back here at home, the first set of new polymer banknotes for next year has been unveiled. Aside from new texture, the bills now bear elements of the country's rich biodiversity. More from Mobile Journal, Julie Baiza. President Ferdinand Marcos Jr. led the unveiling of the first Philippine polymer banknote series in Malacanang yesterday. The event highlights the introduction of polymer banknotes in denominations of 500, 150 pesos. These are set to enter circulation in the first quarter of 2025. PBBM explained that unlike paper bills, which wear out after about a year, polymer banknotes can last 5 times longer or up to 7.5 years. It builds on the success of the 1,000 peso polymer note introduced in April of 2022 and aligns with the global best practice of updating currency features every 10 years. Over 40 countries, including Australia, Canada, the United Kingdom, and Singapore, have adopted polymer banknotes due to their proven benefits. The design of the new polymer banknote showcased the country's rich biodiversity. The 500 peso note features the Visayan spotted deer, which can be found only in the rainforest of Panay and Negros, while the 100 peso note, the 100 peso note showcases the Palawan peacock pheasant, a bird whose elegance mirrors the grace we show even in challenging times, whether it is showing kindness to others or finding beauty in the ordinary. Meantime, the 50 peso note shows a Visayan leopard cat, a symbol of independence and of agility according to PBBM. Aside from this, the polymer banknotes honors the culture of the Philippines. The intricate weave patterns carry the stories of families, of communities, and generations who have kept these traditions alive through their hands and hard work. Indeed, our currency is a tangible connection to those that we realize once again what we are as a people, that we are rooted in pride, in tradition, and the values we pass on to the next generation. PBBM also reminded the public that the existing paper banknotes will continue to circulate and will remain valid. Mobile journalist Julie Baiza, We Are One News. Padoy. Ito naman, para sa mga batang 90s at Gen Z na mahilig sa love teams, may reunion movie sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Habang ang tandem ni Andres Mulak at Ashton Olviga, magpapakilig na. Ang detalye mula kay News 5 correspondent MJ Marfori.
From haters to lovers, kaya ang hatid na kilig, nag-uumapaw. Hindi na nga magkarinigan sa Viva Cafe. Sa teaser pa lang ng first ever solo project ni kapatid heartthrob Andres Mula na ang mutya ng Section E. Hindi pa man showing ang serye nila. Trending na online ang mga BTS ng social media challenges nilang dalawa. Yun pala, ang kilig na napapanood ng fans. Ganun din ang nadarama ni na Andres at Ashton Olviga. Feels really good, and tuwing na may eksena kami ni Ash, nakikilig talaga ako po kasi like... Good feeling. How about Great feeling. Great feeling. Para naman kay Ash T, answered prayer ang tambalan nila ni Andres. May mga naka-love team ako before, pero si Andres po yung nag-click po talaga. And sobrang hindi ko po talaga in-expect. Bukod sa The Purse Family sa TV5, mapapanood si Andres Mulak sa Ang Mutya ng Section E starting January 3 sa Viva One app. Mapapa-chuva-chuchu ka talaga! Holding hands while walking pa nga kasi sina Julina Magdangal at Marvin Agustin sa kanilang intimate media con para sa reunion film nila na XX Lovers. Hindi lang siya basta kasi pelikula sa amin ni Jolina. Yung vibe ng 90s, yun din yung nararamdaman namin, and I hope yun yung nararamdaman niya kasi yun yung gusto namin ipanood sa inyo. No need for sexy, pero pang-mature na ang atake ng rom-com. Pang-world-class pa dahil sinute ito sa beautiful Malta. Sila ang unang major movie na sa picturesque European country na ito nag-film. Gusto ko talaga makapunta ng Malta. Kung nakakadagdag pa siya dun sa mga eksena, yung feels nung lugar namin. Kayo na ba ulit? Kung na-miss mo ang labs kita, okay ka lang. Kung ayaw mo, wag mo. At hey babe, mas malupit pa raw itong XX Lovers. Naka-4 na script daw ang present kay Marvin at Julina bago nila tanggapin ang proyekto. Kaya okay lang daw na mataas ang expectations ng fans. Ito rin ang long-awaited reunion ng dalawa after 25 long years. Ang saya ng pelikula, ang kilig, nakakatawa, pero ang touching niya. Kasi kwento siya ng dalawang taong that they trust each other and they love each other at maghahanap sila ng paraan at ways para mahalin pa rin ang isa't isa. Showing niya ang XX Lovers this Feb 2025. Gagapangin mo ako, tapos ikikiss mo ako, tapos, ay! Joy ah! Alam mo, hindi mo talaga pwedeng questionin ang chemistry. Oo. Direk, pwede bang magpapasok dito ng fire extinguisher? Kasi may kinikilig ba ako dito na kasama eh. Chuva. Kita mo, yung unang swing pa lang ng mga kamay na magkahawak, may nakakuryente po dito. Sabi ko, hala! Hindi po siya ironic ha. I swear to God, hindi siya ironic. Oo, napagano na Kinikilig siya. paano ako. Hindi, kasi natutuwa ako dun sa mga movies nila nung bagets sila. Sige nga. Ito ba dahil yung sight nila together brings you back to a certain Siguro, point? oo. Tsaka kasi, medyo different yung tandem nila. Kumpara dun sa mga love team back in the past, medyo mas casual, masa yung atake nila lagi. Di ba parang may mga hey babe, mga chuva-chuchu pa sila nun, di ba? Wala namang mga hampas lupa, nagtatawagan ba na hey babe? Babe, bakit? Pwede na yun. Oo, pero okay. Sabi mo yung hampas lupa, bawal magtawagan ng babe. Ano ba yung hinahanap mo sa meron silang something eh. Oo nga, chemistry talaga, you can't explain it. Pwede mo bang maplano yun? Parang hindi. Parang hindi. Oo. Ito bang si Marvin tsaka si Jolina ay naging mag-on sa totoong buhay? Ay, yun ang balita, ano? Naging sila daw. Talaga? Oo. Pero tingnan natin. Bakit kaya hindi sila nagkatuluyan? Ay, yung mga may alam, i-comment nyo na, please. Isama nyo kami sa kwentuhan. Ito yung rhetorical, curious question lang talaga ito, no? Pero ganun ang kapalaran. Yan. Pero, magta-time out muna kami. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
Kamusta? Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito sa One News. Ako po si Lourdes De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, the third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte has been filed yesterday. The complaint cited its main grounds, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. The complainants include priests from the Diocese of Novaliches, the Order of Carmelites, and the Congregation of Mission. And they were joined by non-government organization representatives and lawyers. We believe BP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. The legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Meantime, here's a quick rundown of more stories on One News. A not-so-merry Christmas for motorists next week. The Energy Department sees prices of diesel increasing by 1 peso and 40 centavos per liter. Gasoline is also likely to become more expensive and could go up by 70 centavos a liter. The projected fuel hike is attributed to a stronger dollar against the peso and the fall of U.S. crude stocks. The low-pressure area inside the Philippines could become a storm again. The LPA was last spotted over the coastal waters of Mahinog, Camiguin. It is expected to trigger rains over Visayas and Mindanao. And supporters of Pandi, Bulacan Mayor Enrico Roque gathered at the Municipal Hall after he was arrested on rape charges. They argued that the complaint against the mayor lacks sufficient evidence. While acting Mayor Luis Sebastian believes Roque is innocent, he assures that municipal operations would not be affected by the arrest. All right, and speaking of supporters rallying behind their mayor, that is also the case down south. In this story, from One News Cebu Desk, Dale Israel, who joins us live. Dale, okay, painit pa rin ang politika dyan sa Cebu at yung mga karating ng mga syudad. Anong balita ngayon kay dismissed Mandaue Mayor Jonas Cortez? Yes, mayang hapon, Lord and Denise. This morning, around 300 supporters of dismissed Mayor Mandaue City Mayor Jonas Cortez were at the COMELEC office in Mandaue City to protest the cancellation order of his COC. The supporters are calling on the COMELEC for fairness as they claim that the order is under the influence and connection by Cortez's opponent with the help of House Speaker Martin Romualdez. You know that provincial board member Tadeo Jonky Uwano is married to the sister of Romualdez's wife, Yeda. That is why the Cortez's group or supporters claim that there was influence from the powers that be. The rally started past 9 a.m. this morning and it ended shortly after 10 o'clock. There were chants of auspicia. They're also saying election disqualification, which echoes the stand of Cortez that election should be held instead of disqualifying opponents of the Iwanos. Mandaue seemed to be among the hotly contested race in the upcoming May 2025 elections with the clash of the clans of the Iwanos and the Cortez. They are actually traditional political clans that are vying for elected posts in one of the biggest cities in the Visayas and Mindanao area. How important is Mandaue to Cebu and the region? Mandaue is home to Cebu's biggest industrial and manufacturing companies. As a backgrounder, last December 18, the COMELEC 2nd Division has canceled the certificate of candidacy of Cortez, who is seeking re-election in the upcoming polls. A copy of the order was sent to us here at One News Cebu. Petitioner lawyer Ervin Estardante said Cortez checked the box in the COC which states, I am eligible to run for office that I seek to be elected to. According to Estardante, Cortez knowingly refused to disclose that he was dismissed from service by the Ombudsman and received the dismissal order on October 3, and yet he filed the COC on October 4. The decision to cancel the Cortez COC was signed by Presiding Commissioner Marlon Casquejo and Commissioners Ray Bulay and Nelson Celis. Yesterday afternoon, Cortez released a statement saying he blamed his political opponents' use of their influence and connection so that he would no longer be qualified to run for public office. He said that COMELEC was wrong in its order because the dismissal case by the Ombudsman is not yet final and is pending appeal. Cortez also said that he will seek all legal remedies available at the Supreme Court. To quote Cortez,
I am a candidate and I will continue to be until the final say of the Supreme Court. For context again, both are allies of the ruling Local 1 Cebu Party led by Cebu Governor Juan Garcia. Now back to you, Lord and Denise. Alright, daghang salamat. One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Maraming salamat. Meantime, Caloocan has been recognized as a trailblazer in disaster response. Mobile Journal Francis Orsio tells us why. Agarang pagtulong at pagresponde. Yan daw ang dahilan kaya kinilala ang lungsod ng Caloocan sa ika-24 na Gawad Kalasag ng Office of Civil Defense at NDRRMC. The award for the best highly urbanized city. The award goes to the city of Caloocan. Receiving the award is City Mayor Dale Gonzalo Malapitan. Ayon sa NDRRMC, beyond compliant o higit pa sa standard ang pagsunod ng Caloocan LGU pagdating sa pagpapatupad ng mga International Disaster Risk Reduction and Management Policies. Naniniwala ang Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office, malaking bagay ang pinatutupad nilang Incident Command System. Dito may iba't ibang response groups na may kanya-kanyang specialization at sapat na kapasidad para tumugon. Ang emergency hotline number 888-25664 agad nasasagot sa command center ang mga tawag. Sa assessment nga ng OCD and DRRMC, kayang tugunan ang mga emergency sa Caloocan sa loob lamang ng 5 minuto. Mapa-aksidente man sa kalsada, kailangan ng ambulansya, krimen, sunog at iba pa. Pati mga opisyal ng barangay, dumaan sa pagsasanay para sa mabilis na pagresponde. Ang strategy namin, hindi kami isang building na malaki na nandun lahat. Meron kaming per station na nakakalat. May strategical na location. Tulad ito, monumento, meron kami naka-2 ambulance na nandiyan dyan. Dagat-dagatan area sa North Bay, but ibang area, naka-position yan. Para mas mapaganda pa ang kanilang serbisyo, isa sa pinaplano ngayon ay ang makapagpatayo ng mas malaking Disaster Risk Reduction and Management Complex. Dito, sama-sama na ang iba't ibang ahensyang tumutugon sa panahon ng sakuna. Actually, ang challenges kasi dito, syempre, naging number 1 tayo sa buong Pilipinas. Yung i-maintain natin, yun yung challenge natin. Dapat natin lalong pagbutihan, lalong pagandahin yung mga serbisyo natin. Sa oras ng pangangailangan, buhay ng tao ang pinag-uusapan. Kaya para mas epektibo ang pagtugon, dapat kapasidad ng mga komunidad ang pinalalakas. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Let's now check the situation at the Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX ahead of the Christmas rush. Giving us updates is Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kamusta yung sitwasyon dyan sa PTEX at 5 days before Christmas? Dagsa na ba ang mga tao? Denise, inaasahan niya na simula ngayong araw ay talagang dadagsain na. Ito nga Parañaque Integrated Exchange. Dito nga sa may Parañaque. Simula nga December 16 hanggang December 18, ay nagpas kalahating milyon na yung naitalang foot traffic dito sa may PITX. At simula nga araw ngayong Biyernes hanggang January 6, ay nasa 3 milyong katao ang ina-anticipate nilang dadaan dito. Meron mga additional bus units na dineploy para i-accommodate ang pagdami ng tao sa terminal. Pero inabisuhan ang mga pasahero na pagplanuhan ang kanilang biyahe at bumili ng ticket in advance at dumating ng maaga sa terminal para maiwasan ang delay. In terms of safety naman, mayroong mga police desk dito sa loob at may mga nag-iikot din na bounty-ping dog at talaga nilang check nila yung kanilang mga bagahe. No, paalala lang, Denise, no, may mga pinagbabawal pa rin dalhin gaya ng mga flammable materials, matatalim na bagay at mga baril. At as of 12 noon, yung pinakahuling tala na may bigay sa atin, no, nasa 67,000 na ang foot traffic na ngayong araw at inaasahan niya na papalo yan ng 180 to 200,000 ngayong araw. Denise? Ivan, meron na bang naitalang mga lituhan o aberya dyan sa terminal? May na-report na ba? Denise, sa ngayon wala pa naman mga naitalang mga aberya. Pero paalala lang, no, may mga biyahe na kasi na fully booked gaya ng pabiyahe Bicol. No, kaya nga nagdagdag na ng 20 additional bus units kada araw. Ito nga pamahalaan ng PITX. No, dahil yan doon sa naging pagkasirang daan sa may sa Andaya Highway, no,
Kaya tumabot na ng 17 kilometers yung tindi ng traffic doon. Kaya naman yung mga ilang bus na babiyahe doon at pabalik dito sa Metro Manila ay nahihirapan na raw bumalik dito sa May Manila. Denise. Alright. Ivan, pag nandyan ba kunyari, ito, anong mas komportable? Kunyari kung sa waiting experience, dyan sa PTEX o sa mga NAIA airports? Actually, Lord, pare-parehas naman may mga upuan. No? Paunahan na lang talaga sa may kitang upuan. No? Pero sa PTEC, nakita naman natin marami na mga upuan na available. No? 2 floors kasi yung PITX. No? Merong din mga waiting area sa baba at may waiting area sa taas. No? So may mga food choices din sa PITX, gaya rin ng nasa airport. No? So, hindi rin naman tayo magugutom or kung ano mga, kung abutin man ng, kunyari, may nakalimutan tayo, may mga tindahan din naman. So, sa airport din naman, no, popcorn, may ganun din naman. At ang difference lang talaga dito is mas malaki yung sa airport dahil nga mas marami yung ina-accommodate itong mga tao, popcorn. Ivan, alam mo, kanina ko pa napapansin, parang medyo familiar yung background mo. Nasaan ka ba ngayon? At balita namin ikaw daw yung naghahanda. PTEX yan Oo nga ikaw yung naghahanda sa isa pang selebrasyon. Yan yung lugar, may 3 letra yung pangalan, eskwela. PUP. Hindi. Denise, Pop North, tama kayo dyan. No? Nandito tayo ngayon sa may UST. Actually, nandito tayo sa may UST Grandstand. No? Para nga sa gaganapin Paskuhan, maya-maya lang. No? At yun yan, no? Ngayong taon, Ivan? Sorry. Ivan, papihit lang kaming konti, Ivan. Ivan, bigla. Nag-choppy bigla yung signal. Okay. Oo. Lipat ka sa may So ngayon, Popcorn, siyempre, tuwing Paskuhan sponsored dito sa may UST, no, lagi inaabangan. Kung sino-sino nga ba yung mga banda na tutugtog mamayang gabi. So meron tayong nakuhang listahan. No? Ang headliners natin for tonight ay ang OPM bands sa December Avenue, Punch Cola at Sud. At kasabayan niya ng mga special guests ng P-pop group na Alamat at ng singer na si Maki. Dr. Denise. Open for the public ba, Ivan? Because I know there was a time na open siya, tapos naging biglang for students and alumni lang. Ngayon ba, anong setup? Denise, as for now, no, ito ay exclusive for Tomasians only. No? Hindi katulad nung mga nakaraang taon na pwede. Yung mga outsiders, sa pagkakaalala ko nga, ay dati is 1:1 ang ratio. Pero ngayon ay walang outsiders. So this event is exclusively for Tomasians sa alumni at sa current student. No, kailangan lang ipakikita ng mga estudyante yung kanilang mga ID at sa alumni naman ay yung kanilang alumni ID card. Okay. Denise. Kaya ba ng lantern parade yan? Okay, maraming salamat. Again, that was Mobile Journal, Ivan Tarinque. You guys are still watching Afternoon Delight on One News. Papahinga muna tayo. We'll be right back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At It's a Wonderful Life. Ako po si Lourdes Vera. Okay, shoppers are flooding the streets of Taytay, Rizal for affordable Christmas outfits. And in Cagayan, hand-made Christmas trees of police officers have been lit. The story from News 5 correspondent Faith Del Mundo. Siksikan na traffic pero hindi maawat ang libu-libong dumarayo para mamili. Sa kilalang garments capital of the Philippines na Taytay, Rizal. Aabot kayang halaga kasi ang mga damit dito. Ang pambata, 35 hanggang 100 pesos ang terno. Meron ding dress na 100 to 250 pesos. Kung pang Christmas party, 200 to 350 pesos naman ang presyo. Kabi-kabila rin ang nagbebenta ng mga damit na mokamus na color of the year. Araw-araw na rin ang night market mula 3 a.m. hanggang 10 p.m. Pwede pang mag-relax at manood sa Christmas animated display na may temang Fiesta Carnival. Tampok din ang Christmas tree na 30 feet ang taas na gawa sa recycled materials.
Ang probinsya ng Cagayan kahit sinalanta ng sunod-sunod na bagyo, di pa huhuli sa Christmas displays. 15 Christmas tree na gawa ng mga pulis ang pinailawan. Isa nga riyan ang literal na coconut Christmas tree sa crab capital of North Luzon sa Bugi. Halos nasimot man ng bagyo ang mga dahon ng punong nyog. Pinaganda naman ito sa pamamagitan ng dekorasyon. Eco-friendly pa dahil recycled ito mula sa mga debris na nakuha sa dagat matapos ang bagyo. Sa pagpapulis. At samahan po ang buong MVP Group sa merriest celebration ngayong taon. Sabay-sabay nating panoorin ng merry ang vibes ng Pasko, the MVP Group Christmas Party. The second part of the Christmas special directed by Mr. Johnny Manahan comes to you on December 22. That's at 5:30 p.m. on TV5, Sari-Sari, Buko, 1PH with same-day catch-up sa RPTV. Tara na, gawin nating merry ang vibes ng Pasko. Also, the Merry Ang Vibes ng Pasko theme is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Meta, and Instagram Reels Music. Nako, mag-aalas 3 na and you know the drill. Kaya naman hindi pwedeng mawala ang paborito ninyong segment, lalong-lalo na ikaw, Mr. Manny Mogato, ang I Saw the Signs. Alright, ang tema natin yung Christmas and New Year feels. Okay. Example, unang-una, caption. Yung mali ang dumating na order pero matalino ka. Nagets mo? Anong maling order? Dumating 2052. So, binaligtad Binaligtad niya lang. Okay. Hindi kaya medyo engot lang yung una at Kala niya mali, pero... Oo. Pero tama naman. Okay. Hindi kasi... Yung 2. So, dapat ba 2024, that's 2020? Ano ba talaga? Okay na yan? Interchangeable. Oo, maraming problema sa mundo. Oo. Next. Okay, next photo. Of course, kay Magsi Alcantara pa rin. Balita natin kay Magsi. Araw-araw daw, mga 10 ang pinapadala. Thank you, Magsi, sa Christmas party niyo mamaya. Nako! Alam mo ba, pwede ko na siguro ikwento to. No? Go. Pero parang assistant si Mr. Teddy Boy Locsin nung nasa dyaryo pa ako. Dumating lechon pag mga Pasko, marami nagpapadala. No? Biglang mysteriously, nawawala yung mga ulo ng lechon. Mga 4 ata yung dumating. Ano? 4 na ulo nawala? 4, mga headless lechon. Mga 30 minutes lang, wala ng lechon. Malaman-laman namin, pag nung isang sekretarya, yung cabinet, may ulo ng lechon. So, bawat isa doon nakatago. So, nagulat, napatili nga siya eh. Kasi may lechon na nakangalan. Totoo ba to? Oo, totoo yan. So, doon pala maaaring itago. So, tip, kung gusto nyo mag-uwi ng ulo, sa cabinet nyo ilagay, walang titingin doon. Promise. Kasi nga naman, after ng Pasko, pwede mo pa isisig yun. Yung mga mukha, diba? Actually, oo. Mahilig paksiw pati. Ito, sir, sinigang. Na lechon? Yes. Noong una, parang nag-gross out ako, pero done well, perfect. Wala nang lechon na masasayang mula ngayon. Okay, sa pangatlong photo natin, ang matalo magjo-duty ngayong Pasko. Bunong braso. Bunong braso. Sa tingin mo, scientifically, sinong mananalo dyan sa mga stance pa lang nila? Kanino ang puwersa, ang momentum? Feeling ko yung nasa kaliwa. Bakit? Kasi mataas pa siya eh. Pag binagsak niya yung katawan niya, solid na yung nasa ilalim, di ba? Wala na siyang wala na siyang adjustment. Mababa, di ba? Hindi, steady na siya doon, di ba? Bakit natin subukan? Sigurado ako ba dyan? Gagantong, malaki tiyan ko, pero champion ako sa bunong braso ng high school. Okay, sige. At ilang beses ko pinanood yung pelikula ni Stallone, Over the Top. Okay, sige. Off-cam natin ito-try. Alright, send us your signs at afternoondelighton@gmail.com. That will have to do it for us this week. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again on Monday at pagtapos nun, on Christmas Day, si Denise ay mag-duty. Ako po si Lord De Vera, tatalunin ko itong babaeng ito sa arm wrestling. Have a delightful afternoon. Again.